Anyway, let's go ahead and click on wallet. Tignan ko lang kung ano mangyayari. First time ko itong i-click. Talagang nung nakita ko to, nag-decide akong mag-recording para mapakita real time. So, i-click na natin. Ayan guys, welcome back for another Pi News update. Kitang-kita nyo sa screen ng Pi account natin guys. Mainnet ecosystem, accessibility, expanded. Okay, mainnet wallet activation. Okay, date and time ng recording natin is today, May 3, Saturday 2025. Okay, 9:11 AM. Guys, pagka-clinic natin itong learn more, galing na to directly sa minepi.com from the Pi Network website. So ito, talagang black and white proof na talaga na nagkaroon na ng third party partner yung Pi Network. And aside from the centralized exchanges guys, like OKX, Gate.io, Mexi and others, ang third party na kasama na ngayon ng Pi Network is yung Bansa. Bansa. Papakita ko sa inyo guys, okay? So, nabasa ko na tong buong article na to guys, and definitely, kung may access kayo sa Pi account ninyo, sa Pi app, you can access this one anytime at your own pace. Okay, so makikita natin dito, ito yung screenshot na galing mismo sa article or blog ng Pi Network, okay? So, makikita natin dito, activate your wallet, and may option yung isang Pi user to either complete KYC with the normal process ng Pi Network verification through the Pi browser, and then yung alternative option is to do KYC with on-ramps, okay? So dito na papasok yung partnership or yung KYB, know your business ng Pi Network with Bansa. Guys, okay? So kaso nga lang yung makikita nyo dito guys, basahin yung maigi. Very fast KYC, but it requires you to buy some started Pi. Ang gusto nating i-focus dito is yung opportunity para sa mga hindi pa naki-KYC. Kasi yun yung importante. Inamin kasi dito sa mga unang paragraph guys, inamin na talaga nung Pi. Hindi naman siya directly sinabi pero read between the lines na lang kasi yun eh. Na sobrang tedious talaga ng process ng pag-KYC kung yung existing process lang ng KYC ang gagamitin through the Pi browser. Marami siyang pinagdadaanan na process para ma-prove ng Pi Network team na hindi fraud or hindi na-obtain ng user yung Pi coins niya sa pandaraya. Yun yung nakalagay dito eh. So, kaya ang tagal ng process bago complete para sa lahat ng tao yung KYC. So ngayon, merong third party na company na nakipag-partnership with the Pi Network, which is Bansa, na pumasa naman yung Bansa sa KYB conditions ng Pi Network. Okay? Ibig sabihin kung ano yung hinihinging requirement ng Pi Network when it comes to security, yung mga vision nila, talagang nagkasundo or na-meet ng Bansa yung mga requirements na hinihingi ng Pi Network, okay? Kaya siya tinanggap ng Pi Network as a third party partner niya, okay? Para makatulong sa Pi Network to also help mitigate yung mahirap na pagkumpleto ng KYC process, okay? Para sa mga ibang Pi users, lalong-lalo na dun sa mga ibang users na hindi pa fully verified. Nakalagay dito guys, may access yung both Pi users na KYC'd. Ibig sabihin yung na-KYC ka na or hindi, pwede mong ma-access yung Bansa with your Pi account, okay? Itong expansion ng Pi Network sa KYC process nila, ang talagang target nila dito na mag-benefit is yung mga hindi pa kompleto sa KYC process or yung nasa status ng tentative KYC, okay? Ngayon, yung condition nga lang kasi dito guys, pagka chinek nyo yung screenshot, kita nyo yan guys, oh, KYC with on-ramp. So ito yung Bansa. Very, very fast KYC but requires you to buy some Pi coins. Okay, so bago ka ma-verify, doon ka mismo bibili ng Pi coins sa Bansa. Okay, so para mas maintindihan natin, gagawin ko siya mismo sa Pi account ko, okay? Ngayon, ipapakita ko muna sa inyo na fully verified yung Pi
account natin. Balik tayo sa mismong wallet ko. So, menu, mainnet. Okay, ito yung balance dashboard natin. Mainnet checklist. Okay. So, makikita nyo dito, kompleto ako hanggang step 9. Okay. And makikita nyo sa previous videos natin, talagang na-migrate ko na sa movable balance. Nasa actual balance ko na yung mismong ano ko, Picoins. So, okay na ako dun. Check nyo na lang yung mga previous videos natin sa ating playlist. So, ang gusto nating i-highlight dito ngayon, ito. As always, please refrain from using any third-party services that claim they are integrated with Pi but are not listed on this KYB services page. Okay? If you do, you run the risk of scams or fraud. Okay? So, ang ibig sabihin, ito lang yung ino-authorize ng Pi Network na kapartner nila when it comes to their KYB or yung KYC processes. Okay? Engage with verified businesses in the Pi ecosystem. Ito ang kailangan nyong makita. Yan, malinaw na malinaw. Businesses verified through KYB and integrated with Pi are listed here. Okay, businesses verified through KYB and integrated with Pi are listed here. Kung gusto mong makipag-transaction sa mga centralized exchange or third party, dito ka lang dapat mag-stick. Huwag ka nang pumunta sa kung saan-saan kasi ito lang talaga yung talagang partner. Black and white, nakasulat na sa website ng Pi Network, parang awa nyo na. Wag na kayong magpapaloko sa mga scammer. Yan lang yung susundin ninyo. Ako personally, ginagamit ko na noon pa itong MEXC, MEXC Global and Gate.io. Okay, and then, kitang-kita nyo dyan sa gilid, sa lower right, Bansa. Okay, so anyway, let's go ahead and click on wallet. Tignan ko lang kung anong mangyayari. First time ko itong i-click. Talagang nung nakita ko to, nag-decide akong mag-recording para mapakita real time. So, i-click na natin. Yan. So ganun din, no? Hinihingian din nung ano. Hinihingian rin nung ano natin, fast phrase, guys. O di ilagay natin. Dahil meron ng black and white si Pi Network, papayagan ko yan. Aba, kapag kakumpleto mo na yung KYC, parang wala lang siyang effect. Kasi nga, fully verified ka na eh. Ang ina-anticipate ko kasi pagka-login ko, may additional option ako na bumili pa rin ng Pi gamit yung Bansa. Ang ina-expect ko na mangyayari doon pagka-click ko, i-redirect ako sa Bansa website para bumili ng Pi. Tapos, pagkabili ko ng Pi gamit yung Bansa, pwede siyang mag-reflect dito sa available balance. So, that was my expectation pero kitang-kita natin sa time and motion natin, hindi yun nangyari. So, kasi yung asawa ko fully verified na rin. Wala akong ibang account na pwedeng i-test na tentative KYC. So, I'm expecting na kapag yung account ay nasa tentative KYC stage, lalabas itong option na to. Itong pinakita ko sa inyo na KYC with Pi, complete Pi KYC with a normal process, yung Pi browser, or ito nga, yung KYC with on-ramps, okay? Pero note lang guys, please consider na nakalagay kasi dito, kailangan mo ring bumili ng Pi coins bago ka ma-verify. Okay? So, ang gusto nating sabihin doon, pag binili mo yon at your own risk na yon. Okay? Talagang kailangan mag-decide ka kung maghihintay ka na lang ba na ma-KYC or makompleto yung KYC process mo sa Pi and be more patient palalo kahit naging patient ka na, or bibili ka na lang ng Pi Network para lang makompleto mo or you can get pass through this KYC process. So, ganun ang magiging laro nito. And guys, disclaimer statement for our Crypto Bayanihan Web3 wallets. All the information on our website is published in good faith and for general information purposes only and not financial advice, okay? I encourage everyone to always do their own research whenever they engage in this volatile world of cryptocurrency. Maraming salamat. See you sa next video natin.